Biyahe kami ngayon ni OBR sa Dasol, Pangasinan. Biglaan lang yung lakad namin, naisipan lang namin na mag-beach ngayon. Tapos i-review ko na din yung PCX seat na kinabit ko kasi ngayon ko palang matitesting to sa long ride. Although nagagamit naman namin, asa medyo malalapit lang yung pinupuntahan namin. Ngayon lang kasi kami talaga ulit makapag long ride na mga 200 kilometers pataas yung layo. Tapos pati yung mga iba pa na pinagkakabit ko sa motor kay ADB. I-review na rin natin na medyo long term na. Matagal na rin kasi yung mga pinagkakabit ko dito. Performance upgrades siya yung mga accessories. Tsaka rin pala itong helmet, i-review din natin kasi bago lang tong helmet namin eh. Pati yung kay OBR pala bago din. Itong sa akin is AGV K1S na nireview ko nung nakaraan. Yung kay OBR naman na yan, bago niyang helmet. LS2 na Stream 2. Yung isa niyang helmet kasi Stream Evo. Ito Stream 2 na bago ng LS2. Tapos ECE 2206 approve na din yung helmet niya. Time check pala is alauna ng tanghali. Tanghali kami pupunta tapos overnight kami na to. So rin kami ng umaga. Siguro mga 5 hours ang biyahe namin. 5 to 6 hours depende sa pacing. Dito pala kami dadaan ni OBR sa New Clark City. Tapos ang labas namin ito is Kamiling. Tanghali na din kasi ngayon kaya baka traffic na kapag sa Makator kami dadaan. Dito na lang, medyo malayo lang ng konti pero swabe lang dito kasi wala kang halos kasabay. Mas sobrang luwag. New Clark City to Kamiling, Tarlac ang lusot namin. Tapos dire-diretso na papuntang Pangasinan niya. Ngayon lang ulit ako makapag-vlog ng long ride eh. Parang yung last na vlog namin ni OBR na long ride, yung pinuntahan namin sa may Maliko. Maganda-ganda yung pupuntahan natin ngayon kasi beach trip naman. Sakto din pala tong ride namin ngayon kasi kahapon naglinis ako ng panggilid na ADV. Naisip ko dahil bago yung center spring ko kay Click na NCY na 1000 RPM, same nung gamit ko kay ADV, pinagpalit ko muna siya para mas malambot na yung nakalagay ngayon kay Click para mabibreakin ko ngayon to kay ADV. Kapag kasi matigas pa yung center spring, hindi ka makakadulo dyan eh unless magbibigat ka ng bola para masagad nung tulak ng bola yung full compress ng center spring or full open ng torque drive para makadulo ka. Hindi siya makakadulo ganyan kapag matigas pa yung center spring, medyo papako talaga siya, hindi pa niya masagad. Ito kasi patag na tong part na to, hanggang 112 lang. So syempre factor din yung headwind. Yun yung maganda din sa helmet na gamit ko ngayon, itong AGV K1S. Kahit ganyan kalakas sa hangin, tumatago siya sa headwind, hindi ko ramdam yung hangin. Ganda ng aerodynamics niya. Ayan, nagpagas na ako kay DV ang 300 pesos kasi 3 bars na kayo na, full bar na ulit. Ito na kami sa may Cristo Rey. Sa gas naman usually pinapagas ko is 95 or 97 octane, depende sa availability. Although kay ADB 160 naman, anything higher than 91 pwede, 91 octane or higher pwedeng gas sa kanya. Mas gusto ko lang talaga yung smoothness din ng higher octane na fuel, tsaka mas nakakalinis ng combustion chamber kasi may mga additives yan eh. After ng straight dun sa New Clark, dito naman banking mga sa skills mo dito, no? Pag lagi ka dito nadaan, lapit tayo sa may arko ng San Jose. Ito yung arko. Lagi dito may mga ibon na ganyan ang baba ng lipad, yan ang makikita. Iba na sasagasaan. Nung last time na galing kami dito, nung kumain kami dun sa Misatero, ang dami ng ibon, yan, no? Huwag kayo tatama. Nakatakot na parang bababangga. Kaya pala matigas yung gamit ko na center spring kasi naka-kalkal pulley set ako. K-Works yung gamit ko na pulley set. Tapos naka power 5 din ako na TSMP stage 1. Kaya iba na yung set ko sa panggilid para mailabas ko yung power or ma-maximize ko yung engine horsepower na matatransfer sa wheel horsepower using yung CVT. Ito na, arko ng San Jose. Welcome to San Jose. Ganda, no? Sabay banking. Ito na kami sa may Saipan Beach. Di pa namin na-try dito magligo. Maganda rito eh. Ilog siya, hindi siya beach talaga. Saipan Beach. Ganda, no? Tapos tigo na kami dito, kaliwa. Stop, tingin sa kaliwa, clear. Tingin sa kanan, clear. Road strategies. Mga gantong kalsada, ang sarap daanan, ang lamig eh pagka mapuno, ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya favorite namin dito dumaan eh. At least hindi mahinitan kagad pagka puro sa MacArthur. Nandiyan naman sa MacArthur, matraffic tsaka mainit. Kaliwa na ulit kami dito. Yung kanina pala na isang nilikuan natin, yung kanan nun may daan din to. Pag diniretso mo, doon din ang lusot. Clear. Idaan naman doon papunta ng Tarlac Circuit Hill, tsaka palabas din. Ito tayo kasi dito yung papunta ng Kamiling. Parko na ulit, oh. Tapos dito yung Sotero. Dito kami galing ng biyano nakaraan. Bago naming favorite na kainan dito, Sotero. Sarap ng pagkain dyan.
akyat dito sa may kanan. Tapos after nito kakanan, diretso na ng Kamiling na or MacArthur Highway na ulit. Kamiling na to, diretso palabas. Yan, palabas na kami ng MacArthur Highway na Kamiling. Sa tapat ng school, Franks and Burgers. Ito medyo konti na lang traffic kesa kung doon kami dadaan sa city, Tarlac City. Traffic talaga doon. Cruising lang ng mga 80. Sabihin lang natin yung pace nitong mga nasa harapan ng sasakyan. Tapos lane positioning tayo, dito tayo. Sakita natin yung harap. Safe distance lang. Depende sa bilis ng takbo. Yung distance na ibibigay mo. Masyadong mabagal. Pwede naman tayo dito sa kanan. Signal lang. Shoulder check. Dito tayo pupwesto para kita pa rin tayo at least sa salamin nila, side mirror. Kaya ganyan, dito na ako pupwesto para di ako mabubulaga pag may biglang lumabas dito sa kanan. So dapat kita mo yung harap lagi. Yan ang maganda sa motor kasi kahit saan nga pwede ka pumwesto eh. Ito, hindi ko kita yung harapan. Isod ako ng konti dito. Nakita ko yung harapan. Solid white line, overtake tayo with caution. Solid yellow line yung bawal. Nung nakaraan, nung galing kami ng parang Lapas, doon tayo nang galing, no? Nung kasing nagmaligo kami, doon kami dumaan sa may Lapas, tapos diretso, dyan ang labas namin. Ang dinidiscover din kasi naman yung mga ibang pwedeng daanan. Hindi naman kami nagmamadali kapag nagra-ride kami ni OBR. Wala naman din traffic dito, minsan lang pagka hapon, ganun, o pag rush hour. Tapos pag nakalusot na tayo dyan, dire-diretso na ulit yung daan. Ayun, paglabas mo dito, dire-diretso na ulit. Signal, shoulder check, lipat. Dito lang, mas medyo kita mo pa rin yung mga manggagaling dito. Pero pag ganyan na maluwag, usually dito talaga ako. Yung mga bigla kasi talagang napasok. Ito naman tayo, wala tayong makita. Dito, hirap sundan to, walang brake light. Bawal mo overtake, double solid yellow lines. Shoulder check, busina, overtake. Ito na side mirror, balik na. Ito yung magandang kalsada. Pataw tayo bago malawbat na eh. Oh, sarap. Brake in ulit, brake ng center spring. Chill ride na ulit. Yung mga sakyan na yun, pwedeng laging rat-rat. Alang maluwag. San Clemente, Tarlac. Luwag oh. Ganyan lang saka hatap. Lapit na tricycle, minor na. Ginagawa na pala itong bridge. Dito kasi yung Argo ng Pangasinan. 2 hours from doon sa Angeles, Pampanga. Saktuhan lang yung pacing. Stop over muna kami ito. Refreshments muna. Mga 100 kilometers na lang, andun na kami. Ganda ng helmet ni OBR oh. Ito palang PCX seat. Mas malaki nga nyo na dito. Yan yung space. Kaya mas marami kami nilalagay din na gamit. Pero nagdala ko nito kasi madami kami dalang gamit eh. Ito okay din tong Comini gloves ko na break in na. Sakto na yung fit sa akin. Biyahe na ulit. Napagpalit na rin ako ng battery nitong Action Tray natin. Pacing na lang natin na maganda para hindi man kami gabihin. So, dito sa Pangasinan, luwag oh. Pero siyempre ingat lang. Dapat laging aware sa mga nangyayari sa kalsada. Mga road hazards. Ganito, yan. Hindi ako overtake dyan kasi double solid yellow lines. Pero yung single white pwede. As long as hindi alanganin or clear. Ito, kaya pa yan. Mabagal lang naman yung takbo. Shoulder check din muna ako. May matatawid. Kita ko na kagad. As may senyas yung tricycle, lilikod daw siya sa kaliwa at dito tayo sa kanan. Isa kasi mas kita mo no, pag yung senyas ng kamay. Isa pagka bawa dito yung pagliliko kami ganyan, mas pinapasenyas ko si OBR eh. Bas mo yung kamay mong ganun para mas makita nung nasa likod na liliko kami. So syempre nakasignal ka rin talaga. Added info sa mga sakyan sa likod sa harap. Yan na, solid yellow line. Bawal nyo yung mag-overtake. Signal yung bus, magbababa daw siya ng pasahero. Tapos tingin doon kung may lalabas, wala naman diretso. Gaganyan pagbigyan natin, minor tayo. Kaya mo sila makapasok. Hindi ka naman mauubusan ng oras kung hindi mo sila pagbibigyan, di ba? Dito tayo sa kabila, yan, no? Para kita tayo ng kotse. Mga naka-ADV, mababait. Yung sa upuan natin na PCX seat, so far okay naman siya. Walang ngalay na within 2 hours. Hindi kagaya dati nung sa stock seat na ADV, parang 2 hours ay ngalay na talaga ako, masakit na yung puwet ko. Siguro kaya pa hanggang 3 hours na biyahe. Or depende sa ano nyo, tolerance nyo.
Pero syempre, meron pang mas malambot talaga dyan. Mga aftermarket na makapal talaga yung foam na komportable siya. So, hindi nyo naman problema yung height. Pwede kayong mag-try ng mga matataas na upuan kay ADV 160. Ako, 5'4 ako. Abot ko pa naman. Masasanay ka na kay ADV. Madali na yan. Wag lang siguro yung sobrang tiptoe ka na sa stock seat pa lang. Ako kasi slight tiptoe lang. Sino tayo sa tricycle, baka biglang tumuwid. As itong helmet. Itong helmet ko, okay na okay. Hindi ako nangangalay. Given na meron pa akong action cam na nakamount. So, mas bibigat yan. Maganda yung weight distribution niya sa korte ng helmet. Hindi mo ramdam na parang mabigat yung nguso kasi doon nakamount eh. Siguro dahil doon sa yung parteng likod nito, merong kasing spoiler. Tapos yung korte niya, medyo maano yung likod. Itong AGV K1S. Yung kay OBR, kamusta helmet man, hindi ka nangangalay. Okay din na yung kay OBR. Maganda yung kay OBR eh. Pero dual visor yun. Pero magaan siya. Usually kasi mga LS2, malilit lang din yung shell niyan eh. Kaya magaan. Pero kasi mga helmet na sobrang lalaki ng shell na. Tapos isa lang ang shell size. Kaya mabigat talaga. Makakangalay sa long ride pagka ganun. So far, okay naman tong helmets namin. Hindi nakakangalay. Ito, bayan na ulit tayo. Tingin-tingin sa mga sakyan kung may nakasignal, may senyas. Ambulance ay liliko ng kaliwa. Singitan na natin. Tingin tayo dito, baka napapasok, wala. Tricycle, tingin, wala. Clear. Kaya ganyan, pwede ka rin naman sumingit basta safe lang. Safely, singit safely kumbaga. Hirap kasi pagka pipila ka din eh. Kaya nga kaya ikaw nagmotor para mas madali ka makasingit. May stagger ako sa posisyon nitong motor. Parang bigla siya huminto, hindi ko matutumbok. Tapos tingnan nyo lagi yung brake lights ng mga sasakyan. Pagka kasi umihila ang brake lights nila, nagmamabagal sila or namemreno. Situational awareness. Tapos ito rin pala ang side mirror natin na MHR side mirror. Yan, okay pa rin hanggang ngayon. Walang discoloration yung pintura niya dito. Ito, ayan wala. Kasi ano yan, alloy yan na may pintura. Hindi siya yung parang nagiging brownish yung kulay. Yung salamin, hindi nagbabago ng pwesto. Ganun pa rin yung position niya kung ano yung sinet ko eh. Maganda talaga yung ball joint nito. Yung kay Honda kalikod din, ganito na rin yung gamit yung side mirror, yung MHR. Nagustuhan ko yung quality niya talaga. Isa laman niya, hindi naka-zoom in, hindi naka-zoom out. Basta, full alloy to. Yung kanyang case. Ito alloy din na may pintura. Tsaka kitang-kita ko pa rin talaga yung likod. Mas proper positioning lang ng side mirror para ma-maximize mo yung visibility sa likod. Next naman natin is yung panggilid. Tsaka yung mga performance upgrades. Yan, hanggang ngayon, okay pa. Ilan na to si ADV. 31,477 na ang mileage niya. Yung pulley set ko ngayon, ang gamit ko yung K-Works pulley set. Okay pa siya hanggang ngayon. Tapos yung bola ko, iba na, springs, iba na. Yung lining ko, Labo clutch with 1,000 RPM clutch springs. Hanggang ngayon makapal pa. Tagal ko na rin gamit yon. Tapos naka-torsion controller din ako na CRPM brand. Okay naman siya. Smooth yung shifting or linear na yung spring force, yung center spring kasi wala nang torsional force. Puro compression na lang ang nangyayari. Tapos yung TSMP ko na stage 1 na power pipe. Hanggang ngayon okay siya. Ito kasi pang PCX 160 talaga to. So pinalipat ko yung bracket para ma-mount ko siya sa swing arm ng ADV 160. Kasi na-adjust ko lang yung auto sensor na wire. Galing dun sa taas, in-adjust kong konti. Tapos nilagyan ko siya ng extra bracket para mas bumaba siya dun sa may ilalim. Tapos syempre, naka-remap to. Ay Marconetic CC remap. Walang backfire, walang kung anong tunog. Maganda yung performance. Talagang nakamatch talaga yung air and fuel ratio sa bagong exhaust na kinabit ko. Importante kasi yan, pag nagpalit kayo ng pipe, ipa-remap nyo para makokorek yung AFR. Tapos syempre, para ma-maximize na rin yung performance or yung mga sa parameters sa fueling at ignition timing. Kumbaga para mas mailabas yung power ng motor talaga or mas maging efficient siya. Kumbaga, tapit na kami lumigo, banda rito. Papunta na ng Sual. Ikaw na kami dito. Tapos banking tayo dun sa Sual. May konting banking dun eh. Sabi niya, weird daw yung rotonda. Parang hindi siya rotonda eh. Ito din pala yung iron windshield na kanabit ko kay ADV. Okay pa rin hanggang ngayon. Siya nag-loose yung tornilyo. Hindi na tatanggal yung paint. Ganda na pagkakapintura niyan. Tsaka ano kasi yan eh, parang aluminum tapos naka-powder coat. Hindi natutuklap eh. Ganda ng pagkakagawa. Talagang matibay. Iron windshield. Medyo may kamahalan nga lang. Tapos yung Beast X3M, yan, yung parang yung gamit ko sa likod na bago na yun, yung panglikod bago. So next palit ko, papalitan ko na parehas kasi nakadalawang cycle na yung likod. Etong muna, hindi pa. Pero bala ko iba na yung papalit kong gulong. Mag-try naman ako na iba para ma-testing ko kung ano yung pinaka-okay. Pero so far okay itong Beast na gulong. Mas makapit siya compared sa stock. Mas mabilis nga lang siya maupod. Or baka depende lang din sa driving habit nyo. Kung lagi kayong rat-rat, bis talaga maupod. Pero kung chill ride lang, siguro mas matagal siyang maupod. Ito kasing sa akin nung gamit ko. Kaya bis na pod ng likod kasi lagi ako nagka-top speed nun. Nung nagbablog pa ako ng mga top speed serye, gamit na gamit sa mga top speedan. Mabilis talaga maupod pag ganun. So ang natry ko palang
kay ADB na gulong is yung stock tsaka itong Beast na X3M. Although dati nakapag-try na ako ng Corsa Cross S ay Beat, tapos kay Click naman is Beast Flash. Actually marami ako na-try kay Beat dati, yung mga straight tires, yung Michelin Pilot Street, tapos yung Metzeler Sportex Street. Dito na kami sa may dried fish dito. Pag uwi bibili na kami dried fish, yung favorite niya BR. Dagat na yun kasi ito yung arko ng Suwal. Tingnan pala namin dito yung favorite namin kainan dati. Tingnan mo, silipin mo nga kung open. Sarado na. Simula dito resto bar. Banking na lang tayo. Balak pa naman namin sana bukas doon kami magla-lunch pag pauwi. Kasi wala, sarado na. Samji na daw sabi ni Abia. Luwag-luwag na ulit ang kalsada. Pag-cruising na tayo. Lamig. 4:20 na in the afternoon. Ito na yung arko ng Alaminos. City of Alaminos. Home of 100 Islands. Kaliwa. Bypass tong road na to. Tapos dalawa to, mayroon pang isa doon na bypass. Ataw! Smooth nung daan. Hindi na pala kami dadaan ng Alaminos City. Liko dito. Puntang Dasol. Dire-diretso ng Dasol to. Pagkas muna kami pa full charge bago kami masok doon sa may parang bundok yun yung dadaanan para balikan dito. Hanap muna kami ng gas station. Naka 4 bars siya nung pagas namin kanina. 4 bars ang nabawas. Pagas namin dito sa may Petron. Nangalay na rin kasi ako 3.5 hours bago nangalay doon sa PCX na upuan. Dati mga 2 hours lang alay na. Ayun na, medyo moderate traffic doon. Kaya medyo tumagal din kami. Ito mas maluwag. Miss ko rin magbiyahe ng malayo. So nga, 3.5 hours bago ako nangalay sa PCX seat. Okay na din, mas tumagal unlike nung stock seat. Pero meron pa sigurong mas komportable pa dyan na upuan. Baka dahil mahina ako, sabi nila. Posible kasi ngayon lang ulit kami nag long ride Kailangan din ng practice kasi gamit ko din pala ngayong engine oil, yung Petronas na A700. So far maganda pa rin yung throttle response nya. Hindi pa rin malata yung takbo. Actually tested ko naman na to. Hindi talaga lumalata kahit malayo biyahe. Ito na, sa 200 kilometers na biyahe, hindi na lalata yung takbo. Responsive pa rin yung throttle. Tapos di ganong mainit sa makina. Ramdaman naman niya pag sobrang init ng makina. Siya mag-overheat yan siguro, no? Tinakbo na niya is 1.5. Yan, 1.531 yung engine oil. Okay pa rin. 32K, magpalit na ako ng bagong engine oil. Sagarin ko na siya ng 2K para sulit. Nag-take out kami ng food doon. Bumili kami ng chooks. Andox. Ba't nakalagay chooks to go? May andox din. Okay, ako usap ko si OBR. Tapos yung Franks and Burgers, pinakakain na namin doon para hindi na kami maghahagilap kung anong food doon. Pero nakapag-reserve naman na kami ng room. Medyo gagabihin na pala kami, mga alas 6 na kami makakarating doon. Welcome to Dasol. Ito na pala yung arko ng Dasol. Yun. Mas malapit na, liligo na. Kanan, bundok-bundok ang dadaanan natin. Pero may semento. Kanan na kami dito. Yan. Itong may camp adventure na ito. Parang 20 kilometers to dun sa destination namin. Actually may daan din dun sa kabila kaya lang dun parang dadaan ka ng off-road. Hindi ko lang alam kung gawa na ngayon kasi parang 2 years ago na yata nung pumunta kami din last. Kaya off-road yung daan dun sa dulo. Pero ang lusot mo dun sa dulong part nito, narandugsungan sila. Mukhang may mga ilaw dito. Ayan may mga solar lights. Maganda dito kung may ilaw talaga. Ayan solar lights yan magbabayad walang tao, walang environmental fee. Dami ng mga tight curves dito. Dandahan lang kayo dito kasi may tight curves. Tumaas na ulit, parang nasa bundok na. Dito wala ng street lights na. Buka na lang yung may street lights. Ayan, sa Osmeña pala kami pupuntahan. 10.8 kilometers. Katabi lang din pala yun ng Tambobong. Tambobong yung dati namin pinuntahan. Maganda raw kasi doon sa Osmeña, kaya yun yung pupuntahan namin ngayon. Bigla ang lakad namin ni OBR. Ang ganda mag-drone dito, view deck. Kita mo yung dagat Ito lang yata yung kita yung dagat from taas. Nandito na kami sa may resort, Osmeña Point Beach Resort. Na lobat kanina yung camera, kaya hindi ko napakita yung papunta. Pero dito yung resort. Bukas ko na lang i-tour kasi gabi. Parang alas 6 yata kami nakadating. Ito na yung dinner namin ni OBR. Yan po. Burger. Tapos kanin sa akin. Pahinga lang kami nito after kumain.
kape sa umaga. Ito pala yung kubo namin. 2.5 lang yan. Naka-discount kami. Dapat 3.5 kasi hapon na kami dumating. Gabi na. Dito sa part na to, ayan yung mga kubo din na 3.5. Tapos yung may aircon dito. May kasama na rin yata ang banyo. Siguro mas maganda dun. Kaya ito walang kasama CR. Pero meron naman public sila na CR. Dun sa may dulo. Ito yung room namin. Ayan, may kama na sakto lang kami dalawa sa kama. Tapos may fan. Lawak din dito sa lugar na to. May sa ADV. Ito yung beach. Ang linis ng beach dito. Para siyang cove na maliit. Solid dito kami lang tao. Parang naarkila na namin. Kasi Tuesday ngayon eh. Kaya wala talagang tao. Tapos namin magligo ni OBR, magbe-base na rin kami. Tapos pakita ko muna sa inyo pala tong, meron din pala silang kubo. Yan. Kapag halimbawa day tour lang kayo, parang 1.5 yata to. Parang cottage, ganun. Tapos pwede rin pala ditong mag-tent, meron din sila. Hindi ko lang alam kung magkano yung tent, pero feeling ko mura lang yun. Maganda rito pumunta kayo weekdays para solo nyo yung resort. Yan, kami solo lang kami. Walang ibang tao, kami lang. Punta naman kami doon sa Tambobong, maghahanap kami ng makakainan na beachfront. Although may tindahan naman dito, pwede kayo makabili ng mga tubig, yan, yung mga snacks. Nagustuhan namin dito, sakto lang yung lalim ng beach. Tapos sobrang linis talaga niya. Walang bato, sobrang fine ng sand. Tapos menya. Dito na kami sa may Tambobong, kaso sarado tong kainan, weekends lang daw. Ito kasi beachfront tong kainan kasi sarado. Hanap na lang kami ng kainan doon kung saan man. Pauwi na rin kami, diretso na sa